Sa likod ng isang malaking warehouse na palaging abala sa pagpasok at paglabas ng mga truck, may isang sulok na halos hindi napapansin ng karamihan. Doon, sa pagitan ng lumang pader at tambak na kahon, madalas tumigil ang isang maliit at kalawanging kariton. Sa ibabaw nito ay may isang kawaling may kumukulong mantika, ilang plastik na lalagyan ng sausawan, at isang simpleng karatolang yari sa karton. May nakasulat doong fishball at nakalagay ang presyo. Habang ang nagtutulak ay isang matandang lalaki, payat, bahagyang kuba at may buhok na halos puti na. Ang pangalan niya ay Emilio Flores. Araw-araw, bago pa sumikat ng gusto ang araw, ay naroon na siya. Tahimik niyang inaayos ang kanyang mga paninda. Parang may ritual na sinusunod. Dahan-dahang pinupunasan ng kawali, tinitiyak na sapat na ang gas, at maingat na inilalagay ang fishball na para bang may halaga ang bawat peraso. Hindi siya pala salita. Kung may bibili, ngingiti lamang siya at magtatanong ng marahan. "Ilang peraso, iho?" Kapag walang bumibili, hindi siya nagrereklamo. Nauupo na lamang siya sa maliit na bangkito, pinagmamasdan ng mga empleyadong nagmamadaling pumasok sa warehouse. Mga mukhang pagod, minsan iritable, minsan wala nang pakialam sa paligid. Sa unang tingin, iisipin mong isa lamang siyang karaniwang matandang naghahanap buhay. Ngunit kung pagmamasdan mo ng mabuti, may kakaiba sa kanya. Maayos siyang magsalita, diretso ang tingin, at may kakaibang katahimikan sa kanyang kilos. Parang sanay sa disiplina. Parang may malalim na pinanggagalingan ng bawat galaw. May mga araw na may ilang empleyadong bumibili sa kanya. Palihim, mabilis, na parang ayaw makita. May mga araw rin na wala ni isa. Ngunit kahit ganoon, hindi nagbabago ang kilos na Emilio. Pareho pa rin ang oras ng dating niya. Pareho ang tiyaga. Pareho ang tahimik na pag-asa. Hanggang isang hapon, habang inilulubog niya ang fishball sa mantika, may isang boses na biglang pumunit sa katahimikan. "Hoy tatang, ano na naman ang ginagawa mo dito?" Napatingin sa Emilio. Papalapit ang isang binatang empleyado. Matangkad, malakas ang tindig, at halatang sanay mag-utos. Matalas ang tingin nito, at ang mga kamay ay mahigpit na nakapamewang. Parang siya ang may-ari ng lugar. Hindi pa nagsasalita si Emilio, ngunit ramdam na niya ang malamig na hangin ng pagtanggi. Tahimik niyang pinatay ang apoy ng kalan at tumayo ng maayos. Hinahanda ang kanyang sarili. Hindi para lumaban, kung hindi para umunawa. Hindi niya alam noon na ang simpleng sulok na yon, ang kariton na yon, at ang araw-araw na pagbabalik niya roon ay magiging simula ng isang katotohanan. Katotohanang matagal nang nagtatago sa likod ng pader ng warehouse. At sa likod ng usok ng fishball, unti-unti nang kumikilos ang isang kwentong babago sa buhay ng marami. "Ang kulit mo talaga, tatang. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, di ba? Bawal magtinda dito." Tumama sa hangin ang sigaw ng binata, kasabay ng pagturo ng kanyang daliri kay Mang Emilio. Ang ilang empleyadong papasok sana sa warehouse ay napahinto sandali, ngunit agad ring umiwas ng tingin. Walang gustong makialam. Sanay na sila sa boses na yon. Malakas, mapang-api, at puno ng kayabangan. Ang binata ay si Enzo Ferreira, isa sa mga regular na empleyado ng warehouse. Bata pa, ngunit kung umasta ay para bang siyang may-ari ng buong lugar. May kapangyarihan siyang magpalayas, sumigaw, at mang-insulto. At tila nasanay na siyang gamitin iyon laban sa mga taong tingin niya ay mas mababa sa kanya. "Baka mamaya ay madumi pa yung tinda mo. Malason pa kami dito." Dugtong pa niya, sabay tawa ng sarkastiko. Hindi sumagot si Mang Emilio.
Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Dahan-dahan lang niyang itinulak ang kariton papalayo. Tulad ng mga nakaraang araw. Ngunit bago siya tuluyang umalis, tumingin siya kay Enzo. Hindi nang may galit, kung hindi may kakaibang lungkot at pag-unawa. Kinabukasan, bumalik si Mang Emilio. Pareho ang oras, pareho ang lugar, pareho ang kariton. Parang walang nangyari kahapon. At gaya ng inaasahan, muli na namang dumating si Enzo. "Hindi ka ba nakakaintindi ha, Tatang?" Sigaw nito. "Kala ko ba umalis ka na ha?" Muli, umalis na naman si Mang Emilio. At muli, bumalik kinabukasan. Naging ganito ang takbo ng mga araw. Palagi siyang pinapalayas. Palagi siyang sinisigawan. Palagi siyang dinuduro sa harap ng iba. Para kay Enzo, naging parang laro na lamang ito. Isang matandang makulit na paulit-ulit niyang itinataboy para ipakitang siya ang may kapangyarihan. Ngunit para kay Emilio, bawat sigaw ay may kahulugan. Bawat galit ay may pinanggagalingan. At bawat kilos na Enzo ay tahimik niyang inuukit sa kanyang isipan. Napansin niyang iba ang asal ng binata kapag gabi na. Kapag kaunti na lamang ang tao, nagiging maingat si Enzo. Palingalinga, parang may tinitiyak na walang nakatingin. Napansin rin ni Mang Emilio na hindi laging sabay-sabay ang paglabas ng mga kahon sa bodega. May mga oras na mayroong nawawala. May mga sandaling may inilalabas na tila hindi kasama sa talaan. Habang iniinit niya ang mantika at hinihintay ang susunod na sigaw, hindi na lang fishball ang niluluto ni Mang Emilio. Niluluto rin niya ang kanyang mga obserbasyon. Dahan-dahan, maingat, at hindi nagmamadali. Hindi niya kailangang magsalita. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang kanyang sarili. Alam niyang darating ang araw na ang malakas na boses ay mapapalitan ng katahimikan. At ang daliring na nanuro sa kanya ay kusang bababa. Sa ngayon, siya isang matandang fishbowl vendor lamang sa paningin ng lahat. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, may isang matibay na pasensya at isang katotohanang unti-unti nang naghahanap ng liwanag. Habang tumatagal ang mga araw, mas lalong nagiging pamilyar kay Mang Emilio ang galaw ng paligid. Kabado ang ritmo ng warehouse. May oras ng ingay, may oras ng katahimikan. At sa pagitan ng dalawang iyon, may mga sandaling may nangyayaring hindi dapat. Isang hapon, matapos siyang palayasin ni Enzo tulad ng nakasanayan, hindi kaagad umalis si Mang Emilio ng tuluyan. Ipinesto niya ang kanyang kariton sa medyo malayong bahagi, kung saan ay natatakpan siya ng anino ng pader. Mula roon, malinaw niyang natatanaw ang likod ng bodega, isang lugar na bihirang lapitan ng iba. Doon niya unang nakita ang kakaiba. May ilang kahong inilalabas sa Enzo. Hindi kasama ang mga delivery personnel. Hindi rin nakalista sa mga papeles na hawak ng ibang mga empleyado. Maingat ang kilos ng binata. Walang yabang, walang sigaw. Iba ang Enzo sa oras na yon. Tahimik, mabilis, mapagmasid. Napatigil si Mang Emilio sa paggalaw. Hindi siya kaagad humusga. Sa halip, pinili na lamang niyang manood. Kinabukasan, ay bumalik nga siya. At pati na rin sa mga kinabukasan pa. Paulit-ulit niyang nakikita ang parehong eksena. Mga kahong inilalabas sa maling oras. Isinasakay sa isang sasakyang walang marka at agad na umaalis. Wala itong ingay, walang tanong, at tila may kasunduan sa katahimikan. Habang nagmamasid, unti-unting bumibigat ang dibdib ni Emilio. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa panghihinayang. Alam niya ang pinsalang dulot ng ganitong gawain. Hindi lang sa negosyo, kung hindi sa tiwalang binuo ng maraming taon. Isang gabi, habang nagsasara ang warehouse, nakita niyang muling lumabas sa Enzo. May hawak itong kahon.
Mas maliit ngunit tila mas mahalaga. Napalingon-lingon muna ang binata bago ito mabilis na ipinasok sa likod ng kanyang sasakyan. Sa sandaling iyon, balinaw na kay Mang Emilio ang katotohanan. Ngunit kahit sigurado na siya, hindi pa rin siya kumilos. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagsumbong. Alam niyang ang padalos-dalos ay kadalasang nauuwi sa kawalan ng hustisya. Ang kailangan ay katibayan, hindi hinala, kung hindi ebidensya. Kaya sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik siya, mas naging mapagmasid. Tinandaan niya ang oras, ang araw, ang galaw ng mga tao. Napansin niyang tuwing monthly inventory, mas nagiging irritable si Enzo. Tuwing may meeting na paparating, mas dumarami ang kahong nawawala. At sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang sigaw at panlalait na Enzo sa kanya. Parang panakipputas sa sariling takot. Habang inilulubog ni Mang Emilio ang fishball sa mantika, sumasagi sa isip niya ang isang tanong. Hanggang kailan mo kayang itago ang anino bago ka tuluyang masilaw sa liwanag? Hindi niya kailangan ng pagmamadali. Alam niyang ang katotohanan, kahit gaano katagal itago, ay laging may paraan para lumabas. At sa likod ng simpleng kariton, unti-unti nang nabubuo ang isang paghaharap na hindi inaasahan ng sinuman. Lalo na ng lalaking sanay manuro, pero hindi handang ituro ang sariling kasalanan. May mga gabi na tahimik ang paligid ngunit maingay ang mga alaala. Sa mga gabing iyon, kapag naililigpit na ni Mang Emilio ang kanyang kariton at humupa na ang usok ng mantika, saka bumabalik sa kanya ang mga taon na matagal na niyang iniwanan. Hindi siya palaging matandang nagtitinda ng fishball. Noong araw, si Mang Emilio Flores ay kilala sa mundo ng negosyo. Isang lalaking nagsimula sa maliit, ngunit dahan-dahang nagtayo ng isang malaking storage at logistics company. Pinaghirapan niya yon sa loob ng maraming taon. Walang shortcut, walang panlilinlang. Ang puhunan niya ay sipag, tiwala, at integridad. Para sa kanya, ang negosyo ay hindi lang patungkol sa kita, kung hindi sa responsibilidad sa mga taong umaasa rito. Kaya nang unti-unting bumabagsak ang mga numero sa buwan ng ulat, agad niyang naramdaman na may mali. Hindi tugma ang inventory sa aktwal na lumalabas na produkto. Merong nawawala, hindi minsan, kung hindi pa ulit-ulit. At habang lumilipas ang mga buwan, palaki ng palaki ang lugi. Marami ang nagmumungkaya sa kanya na magpadala ng auditor, magsagawa ng investigasyon mula sa itaas. Ngunit tumanggi si Mang Emilio. Alam niya na kapag galing lang sa opisina ang pagsisiyasat, kadalasan ang nakikita ay ang gustong ipakita, hindi ang katotohanan. Kaya gumawa siya ng desisyong ikinagulat ng ilan. Bumaba siya. Nagbihis siya ng simple, iniwan ang titulo, at itinulak ang isang lumang kariton. Naging fishball vendor siya, hindi para magkunwari, kung hindi para makita ang katotohanan mula sa pinakamababang antas. Gusto niyang malaman kung papaanong tratuhin ng mahina, kung sino ang abusado, at kung saan nagsisimula ang pagkabulok, at doon niya nakilala sa Enzo Ferrer. Sa bawat sigaw ng binata, mas tumitibay ang hinala ni Emilio. Ang kayabangan nito ay hindi basta ugali. Parang panakip lang. Ang panlalait ay hindi lakas, kung hindi takot na mabunyag. At sa bawat kahong nawawala, mas nagiging malinaw ang larawan ng isang sistemang pinagsasamantalahan. Hindi madaling magtiis. May mga sandaling gusto na niyang ibunyag ang sarili. At tapusin na ang lahat. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa sapat ang nakita niya. Hindi pa buo ang kwento at mga ebidensya. Kaya tiniis na lamang niya ang init ng araw, ang sakit ng likod at ang paulit-ulit na pangmamaliit. Sa bawat pagtulak ng kariton, may kasama itong panata. Sa pag-asang lalabas ang katotohanan sa tamang oras. Sa kanyang katahimikan ay mayroong plano. Sa likod ng kanyang ngiti ay mayroong layunin.
At sa ilalim ng simpleng anyo ng isang fishball vendor, naroon ang isang taong handang ipaglaban ng tama. Hindi sa sigaw, kung hindi sa tiyaga at katalinuhan. Hindi alam ng mga taong dumaraan na ang matandang palagi nilang nakikita sa sulok ng warehouse ay siya palang may-ari ng lahat ng iyon. At lalong hindi alam ni Enzo na ang lalaking palagi niyang dinuduro-duro ay ang mismong taong tahimik na nagbibilang ng kanyang mga kasalanan. Ang pinakamalakas na maskara ay ang pagiging simple. At kapag dumating ang araw na yon, ang maskarang iyon ang mismong maglalantad ng buong katotohanan. Habang papalapit ang katapusan ng buwan, ramdam ni Emilio ang pagbabago sa ihip ng hangin sa loob ng warehouse. Mas maingay ang mga bulungan, mas mahigpit ang mga paalala patungkol sa inventory, at mas kapansin-pansin ang iritasyon sa mukha ni Enzo Ferrer. Parang may mabigat na aninong sumusunod sa bawat kilos ng binata. Isang aninong siya mismo ang lumikha. Tahimik lang si Emilio sa kanyang sulok. Patuloy niyang inilulubog ang fishball sa mantika. Iniikot ang sandok na para bang wala siyang iniintinding iba. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong anyo, malinaw ang bawat detalye sa kanyang isipan. Alam na niya ang schedule ni Enzo, ang mga oras na walang bantay, at ang mga lugar na hindi kaagad nasasaklaw ng mga mata ng iba. Hindi si Emilio umaasa sa tsamba. Sa mga gabing walang tao, nakikipag-usap siya sa ilang taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Mga veteranong tauhan na hindi nabili ng pera at hindi nabulag ng takot. Sa tulong nila, sinuri ang mga CCTV footage, pinagdugtong-dugtong ang mga oras, at ikinumpara ang mga nawawalang produkto sa aktwal na galaw sa bodega. Isa-isang nabuo ang larawan ng katotohanan. Nakita sa video kung papaanong maingat na inilalabas ni Enzo ang maraming kahon, kung papaano niyang sinasamantala ang kumpiyansa ng kanyang mga kasama, at kung papaanong ang kanyang kayabangan sa araw-araw ay kabaliktaran ng kanyang kaba sa gabi. Lahat ay malinaw, walang putol, walang duda. Samantala, lalo pang lumalakas ang loob ni Enzo. Mas malakas ang sigaw, mas matalas ang pananalita. Para sa kanya, ang matandang fishball vendor ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Isang taong kaya niyang apakan araw-araw ng walang kapalit. Hindi niya alam na bawat pang-iinsulto ay isa pang peraso ng ebidensyang pumipirmi laban sa kanya. Dumating ang anunsyo ng monthly meeting. Sa itong karaniwang pagtitipon para sa mga empleyado. Pag-uulat ng kita, paalala sa disiplina, at pangakong babawi sa susunod na buwan. Para sa karamihan, hindi ito espesyal. Para kay Emilio, ito ang tamang oras. Sa huling araw bago ang meeting, muling nilapitan ni Enzo si Emilio. Mas malakas ang boses nito, mas mabigat ang pagbabanta. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na umiwas ng tingin ng matanda. Tumango lamang siya. May bahagyang ngiti, hindi ng pang-aasar, kung hindi ng katiyakan. Habang umiinit ang mantika sa kawali, umiinit rin ang sandaling matagal niyang hinintay. Hindi siya nagmadali. Hindi siya kaagad nagdiwang. Alam niyang ang hustisya ay hindi kailangang ipagsigawan. Sapat nang iharap ito sa liwanag. Sa katahimikan ng gabi, inayos ni Emilio ang huling detalye. Nandoon ang mga video, ang mga tala, at ang katotohanang hindi kayang takasan. Bukas, sa harap ng lahat, hindi na siya magiging simpleng fishball vendor. Ngunit sa gabing iyon, isa lang muna siyang matandang nagtitinda. Tahimik, matyaga, at handang tapusin ang sinimulan. Samantala, makalipas ang isang araw, puno ang conference room ng warehouse ng umagang iyon. Naroon ang mga empleyado mula sa iba't ibang departamento. May antok pa sa mga mata, may kaba sa dibdib, at may ilan na walang pakialam. Gaya ng dati, sa harap ng silid ay may malaking screen na karaniwang ginagamit sa mga ulat at presentasyon. Walang nakakaalam na sa araw na iyon, hindi numero ang iharap kundi ang katotohanan. Tahimik na pumasok si Mang Emilio at umupo sa likod. Wala na ang kariton.
Wala na ang kawali, ngunit dala pa rin niya ang parehong katahimikan. Sa kanyang simpleng kasuotan, hindi pa rin siya napapansin ng karamihan, maliban kay Enzo Ferrer, na napakunot ang noo nang makita siya roon sa loob. "Teka, ano naman ginagawa ng matandang yan dito ha?" Sabi ni Enzo sa kanyang katabi. May halong pagkainis at kaba. Nagsimula ang meeting gaya ng nakasanayan. Mga numero, paliwanag, pangakong maghihigpit sa mga susunod na buwan. Hanggang sa isang slide ang biglang lumabas sa screen. Hindi ito graph, hindi rin talaan. Ito ay isang CCTV footage. Unay tahimik ang lahat. Pagkatapos, may ilang bulong-bulungan. At maya-maya pa'y may bigla na lamang nagkatinginan. Sa video, malinaw nakitang-kita sa Enzo, naglalabas ng mga kahon, palingalinga at isinasakay ang mga ito sa isang sasakyan sa oras na wala ng tao. "Patayin niyo yan! Wala kayong karapatan!" sigaw ni Enzo. Biglang tumayo. "Hindi totoo yan! Peki ang video na yan!" Ngunit hindi huminto ang video. Sunod-sunod na clips ang lumabas. Iba't ibang araw, iba't ibang oras. Pero iisang tao lang. Doon tumayo si Mang Emilio. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmadali. Dahan-dahan siyang lumapit sa harap. At sa unang pagkakataon, tumingin sa kanya ang lahat. "Ako ang nagpagawa ng investigasyong ito," mahinaw niyang sabi. "At ako rin ang nagmamay-ari ng kumpanyang ito." Parang may bumagsak na mabigat na bagay sa silid, na puno ng katahimikan. Ang ilan ay napamulagat, ang iba'y napayuko. Si Enzo naman ay talagang namutla, parang nawalan ng lakas ang katawan. "Ang mga produktong nawawala," pagpapatuloy ni Mang Emilio, "ay dahilan ng pagkalugi ng kumpanyang ito. Pero mas masakit sa akin ang pagkalugi ng tiwala." Sinubukang magsalita ni Enzo. Nauutal, nagdadahilan, nagtatangkang ituro ang iba. Ngunit wala nang nakikinig. Ang mga ebidensya ay malinaw, buo, at hindi na kayang baluktutin pa. Sa sandaling iyon, bumagsak ang kayabangan. Ang boses na sanay sumigaw ay naging mahina. Ang daliring sanay manuro ay kusang bumaba. Hindi nagdiwang si Mang Emilio. Walang galit sa kanyang mukha, tanging lungkot at pag-asa. Lungkot sa nasayang na pagkakataon at pag-asa na may natutunan ng lahat mula sa nangyari. "Hindi ko kayo tines bilang empleyado," wika niya sa huli. "Tines ko kayo bilang isang tao." At sa araw na yon, sa loob ng 4 na bater ng warehouse, sumambulat ang katotohanang matagal nang nagtatago. At wala nang makakapigil sa pagbabagong kasunod nito. Matapos ang mabigat na katahimikang iniwan ng katotohanan, unti-unting bumalik ang ingay sa warehouse. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang mga bulungan na hindi na puno ng kismis, kung hindi ng pagninilay. Ang mga mata ay hindi na umiiwas, kung hindi naghahanap ng kahulugan sa mga nangyari. Si Enzo Ferrer ay tahimik na nakaupo sa isang sulok ng conference room. Wala na ang yabang sa kanyang tindig. Wala na ang lakas ng kanyang loob sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili hindi bilang makapangyarihan, kung hindi bilang taong nagkamali. Humarap siya kay Emilio na luhaan, at buong bigat na sinabi ang mga salitang matagal na niyang tinakbuhan. "Pasensya na po, boss. Hindi ko po alam kung paano ako naging ganito." Hindi ka agad sumagot si Emilio. Tinitigan niya ang binata, hindi bilang kaaway, kung hindi bilang paalala ng kung ano ang maaaring mangyari kapag ang kapangyarihan ay ginamit ng walang konsensya. May parusang kailangang ipataw at hindi niya yun iiwasan. May proseso ng hustisya na kailangang sundin at hindi niya yun lalaktawan. Ngunit may aral din na kailangang iwan. "Ikaw ang mananagot sa ginawa mo," mahinaw niyang wika. "Pero sana, hindi dito matapos ang kwento mo bilang isang tao." Pinatupad ang nararapat. Pagkakatanggal sa trabaho,
pananagutan sa batas, at pagbawi sa mga ninakaw. Ngunit kasabay nito, inayos ni Emilio ang sistema sa loob ng kumpanya. Pinakinggan ng mga tahimik, binigyan ng lakas ang mga tapat, at tinanggal ang kulturang nagpapalakas sa mga mapang-api. Hindi niya hinanap ang papuri. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang ginawa. Sa mga sumunod na araw, tahimik lang siyang bumalik sa opisina. Wala nang kariton, wala nang fishbowl, ngunit ang alaala ng matandang vendor ay nanatili sa bawat sulok ng warehouse. Sa mga empleyadong nagsimulang magbago, may mga natutong rumispeto at may mga natutong huwag maliitin ng sinuman na tila nasa ibaba dahil hindi nila alam ang bigat ng kwento ng taong kaharap nila. Isang hapon, habang papalubog ang araw, may napansin ng ilan sa likod ng warehouse. Ang lumang sulok kung saan dati nakapwesto ang kariton, wala na roon ang kawali, ngunit may naiwan. Isang maliit na karato lang nakasabit sa pader. Ang tunay na sukatan ng tao ay hindi ang lakas ng boses, kung hindi ang lalim ng konsensya. Ngumiti si Emilio nang huli niyang masilaya ng lugar. Alam niyang tapos na ang kanyang pagbabalat kayo, ngunit hindi pa tapos ang aral. Dahil ang hustisya, kapag isinama sa malasakit, ay hindi lang nagpaparusa. Ito'y nagpapabago. At sa likod ng usok ng fishbowl na minsang umakyat sa pader ng warehouse, iniwan ni Emilio Flores ang isang kwentong hindi malilimutan. Isang paalala na ang kababaang loob ay lakas, ang katahimikan ay sandata, at ang katotohanan sa tamang oras ay laging mananaig. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag maliitin ang sino man batay sa anyo o katayuan. Ang taong tahimik at simple ay maaaring may dalang karunungan, kapangyarihan at katotohanang hindi mo inaasahan. Ang kapangyarihan na walang konsensya ay nauuwi sa pagbagsak. Ang mga sigaw, pananakot at kayabangan ay hindi tunay na lakas. Madalas, ito'y panakip lamang sa takot at kasalanan. Ang katotohanan ay hindi kailangang ipagsagawan. Sa tamang panahon at sapat na ebidensya, kusa itong lalabas at maglalantad ng mali. Ang tunay na leader ay marunong bumaba. Hindi lahat ng problema ay makikita mula sa itaas. Minsan, kailangan mong maranasan ang nasa ibaba upang maunawaan ang kabuuan. May parusa ang bawat pagkakamali, ngunit may aral ang hustisya. Ang tunay na hustisya ay hindi lang nagpaparusa, kung hindi nagbibigay ng pagkakataong magbago. Ang kababaang loob at integridad ang siyang tunay na yaman. Nawawala ang posisyon at pati na rin pera, ngunit ang mabuting prinsipyo ay nananatili at kumagabay sa buhay. At sa huling aral, sa mundong mapanghusga, ang tahimik at tapat ang kadalasang may pinakamalakas na tinig sa oras na magsalita ang katotohanan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.